challenge you to check my statement. From the time that the 1987 Constitution was enforced, the Philippine economy declined continuously without any moment of recovery. Kaya, ako nananawagan ako sa ating mga mababatas na gawin nilang madaliin agad na matapos yung economic provisions. Hindi, isunod nila yung political. Yung economic provisions ay kailangan na natin talaga ipatupad ngayon. Ang problema, 1 year na yun dyan sa usapan, hanggang ngayon, usapan pa rin. Totoo na may House Bill number 7 sa lower house o sa House of Representatives. Pero yun ay hindi pa rin naman aprobado. Yun ay re-requisihin at re-reviewin pa rin ng Senado. At ang sabi naman ng Senado, baka October pa natin maharap yan. October! Ngayon natin kailangan. Isipin mo, napakatagal ng proseso na yan. Sinasabi ko nga, sa akin, 3 araw, 1 linggo, tapos ko yan eh. Napakadali lang naman ng issues yan eh. Yung limitations eh, di ba? Gawa ka ng remove the limitations and then draft a formula of safeguards. Ganun na kadali. Pero napakatagal ng proseso. Sobrang tagal. Tapos makakarinig ka pa na, yan lang ang gusto ng Presidente. Di wala palang silbi itong Committee on Amendments. Dahil kung ano na sabihin ng Presidente, rubber stamp pala kayo. Di ba hindi kayo dapat rubber stamp? O bakit kayo kung ano na sabihin ng Presidente? Yung economic provisions, kailangan na. Pero ano nangyayari? Ang bagal. Sabi nga ni Rene Santa Cruz. Diba? Yung maganda. Ito naman, bagal. Kape muna tayo. Para nervousin tayo. And then, yung political provisions, bakit ko minumungkahi? Ako naman ay suggestion lamang. They should not take it as an insult or whatever. Or hindi naman ako nangihimasok sa kanila. Suggestions lang yun eh. When you are giving suggestion, it doesn't mean that, ito sundin nyo. Hindi naman ganun eh. In a country where democracy is being given importance, lahat naman tayo may karapatan magsalita, may karapatan magsuwestyon. Pero kung isang mambabatas mismo ay nagsasabi ng basura agad yan, para saan pa yung ating freedom of expression? Para saan pa yung democracy na hindi ka pwedeng magsalita pala, hindi ka pwedeng magsuwestyon? Dapat nga, bilang mambabatas, sila na itong open dapat sa ideas and suggestions. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Bakit gusto ko ng political provisions? Una-una, isipin mo naman, sa local, ang gusto kong liwanagin na walang term extension. Wala akong pinapanukala na magkaroon ng term extension. Yung lahat ng naninilbihan na na-elect ng 2022 at ang ma-elect sa 2025 ay 3 taon pa rin ang local na terms nila. Walang extension. Ang sinasabi ko, after the 2028 election na halimbawa ay ma-ratify yung Constitution, gawin na lang nating 6 years ang termino ng mga local. Dahil every 3 years, we are spending 12 billion pesos sa eleksyon. 12 billion pesos. You can build 50,000 housing units na pwede mong ipamigay. Hindi yung huhulugan. Yung mga binibigay na bahay ngayon, inuhulugan din yan. Itong 50,000 housing units, bigay. Saan ka pa? Ang 12 billion pesos, 10 to 12 billion pesos,
pwede ka magpatayo ng mga 50 provincial hospitals. Ang 10 to 12 billion pesos, pwede mong gawin totally free ang hospitalization. Meron tayo PhilHealth, oo, totoo. Pero 30% lang naman yung PhilHealth eh. Ito pwede natin gawin 100%. Pwede natin italaga na yung catastrophic cases like cancer, like diabetes, yan, 100%. Oh, di ba napakaganda nun? Ito pa ang pinakamaganda. Ang 10 to 12 billion pesos we are spending every 3 years can be used to loan out to micro, small, and medium enterprises. 10 bilyon, napakalaking puhunan yan para sa mga negosyo. At ang mangyayari, it will create hundreds of thousands of jobs. Kung dadami ang mga SMSE, yung mga micro, small, and medium companies, enterprises. Daan-daang libo ang trabaho na mabibigay mo sa mga tao. At ang 10 hanggang 12 bilyon. Pataas na pataas yan. Hindi lang 10, hindi lang 12. Kasi dumadami ang butante eh. Kasi siyempre, dumadami din ang print, dumadami din ang kawani ng bumili. Palaki ng palaki yan. Pwede mong gawin na ito magiging permanenteng solusyon sa ating agrikultura. Alam nyo ba na ang dahilan kung bakit tayo merong rice shortage? Artificial lamang yan. Kasi napakabagal ng ating post-harvest facilities. Bagal. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Saan nagbibilag? Saan nagpapatuyo ng palay ang mga farmers? Sa kalsada, sa highway, sa basketball court. Ang pagpatuyo ng palay, inaabot sila ng 2 araw dyan. Yung 10 kabang palay, 2 araw nilang patutuyan. Dahil hindi lang isang araw yan ibibilad kailangan 2 araw. Pag hindi mainit, 3 araw. Alam niyo ba, nung nagpunta ako ng Cambodia, kung paano nila patuyuin yung palay? Sa isang makinarya, malaking silos, bubuhos doon sa heater. Minuto lang. Kaya ang bilis-bilis ng kanilang kakaroon ng production ng pala, ng bigas. 10 bilyon lang ang kailangan. Alam ko yan sapagkat nakipag-usap sa akin ang Rice Millers Association of the Philippines. Ang sabi nila, hindi naman namin hinihingi yan. Pwede naman na i-loan namin yan. Pero gobyerno na magpa-loan. Kasi yung mga bangko, hindi ayaw kami pahiramin. Dahil kami ay mga sari-sari stock operation. Ang pag nag-utang ka sa bangko, kailangan mo pa ng mga ledger, ng mga resibo, kailangan mo pa ng track record, kung ano-ano pa. Wala rin silang ganun. Sapagkat, ang kanilang operation ay sari-sari store. Kadalasan pangaraw ay yung mga farmers na magdadala sa kanila ng 10-20 kaban ng palay, pagka giniling nila yon, hindi pa agad yung babayaran. Utang pa yon. Utang. So, hindi sila formally operated. Kaya, hindi sila makautang sa bangko. Ngayon, ang sabi nila sa akin, kung daw papahiramin sila ng gobyerno, pautangin sila para maging moderno ang kanilang mga gamitan, yan ay mababayaran nila sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Hindi naman nila utangin hindi naman libre babayaran din So bakit hindi natin ilagat ang pondo na ginagamit, sinasayang natin sa 3 taong eleksyon? Pwede masusolve natin ang problema ng Department of Agriculture. Hindi lang naman ang kailangan nila dyan ay pataba. Hindi lamang yung gasolina ng kanilang mga traktora. Ang kailangan din dyan yung post-harvest facilities. Yung mabilis na pagpatuyo at paggiling ng palay. Dahil habang ang palay ay nakaimba sa bodega nang hindi pa napapatuyo, yan ay nabubulok. Pag yan ay inabot
ang palay na inani, inabot ng 2 linggong mahigit, yan ay mabubulok. Kasi may moist pa yan eh, basa pa yan eh. Kaya napakalaki ng ating problema sa agrikultura na kayang masolusyonan ng pagtitipid sa agarang eleksyon. Every